Game! Since napag-usapan na po natin, mga bossing, iyan, di ba sinabi nga may 15 na senador. 15 na senador, patayin na lang para makapasok sa kanila. Ngayon, chinek po namin mga bossing kung ano po yung mga sagot ng mga senador dito, mga kababayan. Ayan nga po. Unahin natin itong dalawa. Kasi itong dalawa, mga bossing, lalo na po si Senadora Risa Ontiveros. Ano po? Yan ay talagang simulat sa pulpo talagang hindi po umaanib o hindi po kumakampi sa mga Duterte. Yang si Senadora Risa Ontiveros. Ano kaya ang reaksyon niya doon sa sinabi na 15 na senador na patayin o pasabugin? Sabi dito, ang talagang dapat patayin o bombahin o ibaba ay ang mga presyo ng bilihin, no? O yan, hindi daw yung mga senador dating Pangulo. Kaya ganyan kaimportante ibalik sa Senado si Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino sa Senado. Ano? Para dun pa lang sa totoong isyong yan, na totoong unity sa ating mga kababayan. Pagbaba ng presyo ng pagkain, pagtaas ng suporta ng agrikultura, mabigyang daan ang trabaho at mga polisiya na tulad ni na Senator Kiko Pangilinan. So mga bossing, unbothered, no? Wapakels, hindi natatakot, no? Doon sa ano. Kasi pwedeng pumasok sa isipan po nila na etong banta, etong sinasabi ng dating Pangulo na papatay ng 15 senador. Kumbaga, kailangan meron ka ding kaba dyan eh. Kasi merong kapasidad na gawin yung mga ganung bagay nung ganitong tao. Di ba, mga bossing? So, kaya inuna natin sila kasi sila yung laging kontra kay Duterte. Sabi ngayon ni Senator Coco Pimentel, let DOJ and NBI do their work. No? They should know if given the fact whether a crime has been committed or not. If there is no crime whatsoever, let us drop the issue. However, a person obsession with the topic of death and killing, mentioning it every time he and or she speaks, is a worrying sign of a serious personality disorder. Naku, ano yan? Ibig sabihin niya, may topak yung dalawa? May saltek yung dalawa? Base po doon sa kanyang pagkakasabi na ang taong laging sinasabi puro pagpatay, patayan, sabugan o pasabugan, ano yan? Personality disorder. Baka mentally disorder din. Ano po? Kasi hindi naman talaga normal sa ating individual na araw-araw na magsasalita ka, puro patayan, puro karahasan ho, mga bossing. O yan, dalawa pa lang yan. Ito po yung dalawa. Dito naman tayo sa side ng mga comedy. So si Jingoy Estrada, mapagbiro lang talaga si PRRD, non-issue. Ang sa atin nga lang po, mga bossing, kumbaga, biruin mo sasabihin yun sa mga kampanya, no po, para ilakad yung kanyang mga senador, maling biro na din ho no? Hindi na din po, kumbaga, hindi na nakakatuwa. Kakabahan ka na kapag isa ka doon sa kalaban nila. Sabi naman po ni Bong Revilla, mga bossing, na nakaupong senador din po, na mahilig sumayaw si Bong ng budots-budots no? Sa tingin ko, ay bulaklak lang ng bibig ni PRRD yan. Bulaklak ba yung bulaklak? Mabango parang ebak na yung mga mura-mura, yung mga patayan. Siguro, ang dapat ilagay dito ni Bong Revilla, na sabihin niya, sa tingin ko, ebak lang yang bibig ni Pangulong Duterte na yan. That's just how he expressed himself. Pero hindi naman tayo natatakot sa ganyan. Dahil may agimat tayo. O yan. Meron naman palang pinangahawakang agimat si Senator Bong Revilla, mga kababayan. So sa madaling salita, mukhang yung mga senador po, hindi naman hindi lahat, no? Pero mukhang ilan sa kanila,
wapakels doon sa sinabi ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang, kung ikaw, gusto mong manalo, yung iyong mga senador, dapat plataforma de gobyerno ang ibinabato ninyo. No? Pagpapaliwanag kung anong mga solusyon ang plano nyong gawin para sa Pilipinas. Hindi yung banta dito, banta doon, manakot dito, manakot dyan. Di ba? Sabi ni Eseng Mariano, dapat kay Digong putulan ng dila. Joke lang, joke only. Tama nga naman. Tama nga naman. Putulan ng dila no? Nako. Kailangan inilulugar po yan no? Hindi yung, kasi nung panahon ng eleksyon, nung 2022, ito ang ipinanalo ko. Yung kunyari, mura ako ng mura. Sigaw ako ng sigaw. Patayan ng patayan yung sinasabi ko. Ngayon po, buko na ng tao yung estilong ganyan. Hindi na po kinakagat ng tao, mga boss. Di ba? Anyway, iwanan na po natin yung mga senador. Dito na po tayo, mga bossing, doon po sa nangyaring hearing kaninang umaga. Ayan. Daming nagagalit dito kay Karaps Paduano, mga bossing. No, ang tawag nga nila dito, boy contempt. Nako. Mga boss, yung mga vlogger po na hindi dumalo nung nakaraan, na pumunta po sila ng Supreme Court imbes po dito na pagtuunan nila ng pansin, no? Yung patawag sila sa kanila ng Kongreso, iba po yung pinuntahan. Biruin mo, makikita mo po sila doon sa kanilang mga vlog. Kagaya nitong ginagawa natin, makikita mo sila doon sa kanilang mga vlog na ang tatapang ho. No? Talagang mura dito, mura doon. Syempre, sino ba ang leader? Dating Pangulong Duterte. So ngayon po, February 4, kung di ako nagkakamali doon sa unang petsa, pinatawag na sila, mga bossing. No? Pinatawag po para makatulong sa pagbuo ng batas para maiwasan po yung mga paggawa ng mga fake news. Kasi po dito sa YouTube, napapansin natin kapag yung mga fake news, naku, siyempre, bago sa pandinig at bago sa pagbasa nila ng mga thumbnail. Uy, bago to Si ganito, patay na. Si ganito, kinulong na. Si ganyan. Walang mga question mark na mga ganun. Di ba? Mataas ang views nun No, talagang tatabo ng views yun, mga bossing. Kaya yung iba, nawiwili na gumawa ng fake news.